Sa malayong hinaharap, hindi na ang Earth ang maganda at masiglang planetang dati nitong anyo. Makapal na ang polusyon sa hangin at unti-unti nang nagiging hindi matitirhan ang kalupaan. Sa loob ng maraming siglo, binalewala ng sangkatauhan ang mga babalang palatandaan. At ngayon, dumating na ang panahon ng pagharap sa mga naging bunga ng kanilang mga pagkakamali. Wala nang paraan upang maayos pa ang mundo. Ang natitira na lamang na pagpipilian ay ang lisanin ito. Kaya libu-libong tao ang sumakay sa isang napakalaking sasakyang pangkalawakan na tinatawag na Anyara. Patungo ito sa Mars upang magsimula ng panibagong buhay. Ang Anyara ay hindi lamang isang barko. Isa itong lumulutang na lungsod sa kalawakan. Sa loob nito ay may mga restaurant, mga pamilihan, mga bar, at mga swimming pool. Halos lahat ng maaring gustuhin ng isang tao ay matatagpuan doon. Ang mga pasahero, mga pamilya, mga bata, at mga manggagawa ay naglalakad sa malalawak nitong pasilyo na puno ng pag-asa. Para sa kanila, hindi ito katapusan. Isa itong bagong simula. Ang ating kwento ay sumusunod sa isang batang babae na kilala lamang bilang Mimi Robe o Robin. Ang kanyang trabaho ay pangalagaan ng isang napaka-espesyal na silid sa loob ng barko, ang Mima Room. Ang Mima ay hindi lamang isang makina. Isa itong bagay na halos maituturing na mahika kapag pumasok ang isang tao rito at kumonekta sa sistema nito. Dinadala siya nito sa pinakamagaganda niyang alaala, mga alaala ng Earth, mga luntiang puno, bughaw na kalangitan, at ang sariwang amoy ng ulan sa isang barkong puno ng mga taong tumatakas mula sa isang wasak na mundo. Ang Mima ang pinakamalapit na bagay sa tunay na kapayapaan. Sinanay si Robin upang mapigilan ang paghila ng Mima sa kanyang isipan. Ngunit kahit siya ay paminsan-minsang nagpapadala rito, kahit sa maikling sandali lamang, nauunawaan niya kung bakit napakahalaga nito sa mga tao. Ang tahimik, mainit, at nakaaliw na pakiramdam na ibinibigay ng makina. Ang paglalakbay patungong Mars ay dapat sana ay tatagal lamang ng 3 linggo. Isang maikli at simpleng biyahe, ngunit isang oras pa lamang matapos silang umalis. Nagbago ang lahat. Isang ulap ng mga debris sa kalawakan ang bumangga sa Anyara, napakalakas ng pagbangga, at marahas na nayanig ang buong barko. Sa control room, nag-ingay ang mga alarma sa bawat sulok. Agad na napagtanto ng mga piloto na malubhang nasira ang mga makina ng sasakyan. Upang maiwasang sumabog ang buong barko, napilitan silang pakawalan ng lahat ng fuel nito palabas sa kalawakan. Sa isang iglap, nawala sa Anyara ang kakayahang magmaniobra at wala na rin itong paraan upang mapahinto ang sarili. Lumabas ang kapitan sa intercom at mahinahong kinausap ang mga pasahero. Sinabi niya na nagkaroon ng aksidente at nalihis ang direksyon ng barko. Ngunit sinabi rin niyang hindi kailangang magpanik ang sinuman. Ayon sa kanya, pagkalipas ng humigit kumulang 2 taon, dadaan sila malapit sa isang planeta at gagamitin nila ang gravity nito upang maibalik ang barko sa tamang landas. 2 taon lamang, iyon ang sinabi niya. Natakot ang mga pasahero, ngunit sinubukan nilang tanggapin ang sitwasyon. Mahaba man ang 2 taon, posible pa rin itong malampasan. Ang hindi nila alam, nagsisinungaling ang kapitan. Si Robin ay nakatira sa iisang silid kasama ang isang babaeng tinatawag na astronomer. Isang tahimik ngunit matalinong siyentipiko na nagtatrabaho gamit ang mga teleskopyo ng barko. Isang gabi, tinanong siya ni Robin ng totoo, anong planeta ang magliligtas sa kanila? Sumagot ang astronomer ng walang pag-aalinlangan, walang planeta, walang anumang bagay sa kanilang daraanan na maaaring magbalik sa kanila sa tamang ruta. Alam ito ng kapitan, ngunit sinasabi lamang niya ang gustong marinig ng mga tao. Upang hindi sila tuluyang mawala ng pag-asa, nakahiga si Robin sa dilim at nakatitig lamang sa kisame. Pagkatapos ay tumayo siya at naglakad patungo sa isa sa malalaking bintana ng barko. Tumingin siya sa labas. Ngunit wala siyang nakita kundi walang katapusang kadiliman ng kalawakan at mga bituing napakalayo na tila imposibleng marating. Bigla siyang inatake ng matinding takot. Sumikip ang kanyang dibdib at nanginig ang kanyang mga kamay. Agad siyang tumakbo patungo sa Mima Room at muling kumonekta sa Mima. Binalot siya nito ng malalambing na alaala ng Earth at dahan-dahan siyang muling kumalma. Ang Mima Room, na dati ay tahimik at madalas halos walang laman, ay palaging puno na ngayon ng mga tao. Desperado na sila. Hindi na sila pumupunta ron para lamang maglibang, kundi upang mabuhay ang kanilang katinuan. Ang Mima na lamang ang natitirang bagay na nagpapanatiling matino sa kanilang mga isip. Si Robin ay nagtungo sa kapitan at humiling ng mas maraming tauhan upang tumulong sa kanya sa pamamahala ng silid. Nakinig ang kapitan, ngunit may mahirap din siyang ibinalita. Papalubha na ng papalubha ang kakulangan sa pagkain. Nagsimula na silang magtanim ng algae sa loob ng barko at sa lalong madaling panahon, yun na lamang ang matitirang pagkain para sa lahat. Sinabi niya na kapag nasanay na rito ang mga tao, sa kanya sasabihin ang buong katotohanan na ang Anyara ay hindi na lamang isang sasakyang naglalakbay, kundi ito na mismo ang kanilang tahanan. Ang kanilang permanenteng tahanan. Lumipas ang panahon, 3 taon ang nagdaan. Patuloy na inaanod ang barko palayo sa kalawakan. Nagsimulang magdulot ng problema ang algae sa mga sistema ng tubig ng barko. Nahihirapan na ang mga tao at patuloy silang dumadagsa sa Mima Room, umaasang makaranas kahit ilang minutong kapayapaan. Sa panahong iyon, naging malapit na rin si Robin sa isa sa mga piloto ng barko, isang babae na nagngangalang Isagel. Unti-unti at tahimik na lumalim ang kanilang relasyon.
Dalawang taong naghahanap ng init at pag-aaruga sa gitna ng malamig at desperadong sitwasyon. Samantala, ang astronomer, na hindi kailanman naging masayahing tao, ay lalo pang naging madilim ang pananaw sa buhay. Isang gabi, may sinabi siya kay Robin na mahirap kalimutan. Sinabi niyang kahit makabiyahe pa ang anyara ng milyon-milyong kilometro bawat segundo, magmumukha pa rin itong halos hindi gumagalaw. Dahil napakalawak ng kalawakan, napakalaki nito sa paraang halos hindi kayang isipin, na ang barko ay wala nang higit pa sa isang munting butil ng alikabok na lumulutang sa isang karagatang walang baybayin. Alam na ni Robin na nawawala sila. Ngunit nang marinig niya itong sabihin ng direkta, mas naging totoo ang lahat. Isang araw, habang nagpapahinga si Robin sa loob ng Mima Room, may kakaibang nangyari. Nagsimulang magkapira-piraso ang mga alaala sa loob ng sistema. Ang mga ibon ay nahuhulog mula sa langit at nababasag. Ang mga kulay ay naghahalo-halo at nagiging magulo. May seryosong problema. Nagising si Robin at agad niyang sinuri ang sistema. Ngunit bago pa niya matukoy ang sanhi, isang grupo ng mga pasahero ang pumasok at kumonekta sa Mima. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang kanilang mga payapang alaala ay naging nakakatakot na bangungot. Si Robin ay nanood sa kanyang monitor habang isa-isang hinihila ang mga tao sa madidilim at nakakatakot na pangitain. Agad niyang pinatay ang buong sistema at pinalabas ang lahat ng tao sa silid. Nagalit ang mga pasahero. Ang Mima na lamang ang natitira nilang sandigan at ang pagkawala nito ay tila isang kalupitan para sa kanila. Tinawag ng kapitan si Robin at humingi ng paliwanag. Sinabi ni Robin ang katotohanan. Ang Mima ay hindi lamang isang makina. May kakayahan itong makaramdam sa loob ng maraming taon. Sinipsip nito ang takot, kalungkutan, at trauma ng libu-libong tao. At ngayon, nasisira na ito dahil sa bigat ng lahat ng sakit na yon. Nagsimula na rin itong magsalita. Hindi sa pamamagitan ng mga code, kundi sa mga tunay at putol-putol na salita ng tao. At iyon ay isang napakasamang palatandaan. Sinabi ni Robin na kailangang patayin ang Mima ng hindi bababa sa isang linggo upang makabawi at maayos ang sarili nito. Ngunit tumanggi ang kapitan. Ayon sa kanya, ang Mima na lamang ang bagay na nagpapanatiling matatag sa isip ng mga tao sa barko. Kapag pinatay ito, magkakaroon ng kaguluhan. Walang ibang pagpipilian si Robin, kaya muli niyang pinaandar ang sistema. Sa mismong sandaling muling bumukas ang Mima, nagsimula itong sumigaw. Umalingaw-ngaw ang tinig nito, puno ng matinding lungkot, para sa mga bagay na nakalimutan na, para sa lahat ng bahagi ng Earth na winasak ng sangkatauhan, nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay may sinabi itong nagpanginig sa lahat ng nasa silid. Maaring takasan ang lahat ng bagay sa mundo, ngunit hindi kailanman ang sangkatauhan. Bago pa makapag-react ang sinuman, isang napakalakas na pagsabog ang naganap. Sinira ng Mima ang sarili nito at pinalot ng kadiliman ang buong silid. Ang makina na nagpapanatiling kalmado sa 10,000 tao at nag-uugnay sa kanila sa kanilang nawalang tahanan ay naglaho sa isang iglap. Sa halip na akuin ang responsibilidad, sinubukan ng kapitan na isisi kay Robin ang nangyari. Ngunit ipinagtanggol siya ni Isagel at sinabi nito ng harapan ng katotohanan sa kapitan. Ang pagtanggi niyang makinig kay Robin ang naging sanhi ng lahat. Ang kanyang katigasan ng ulo ang pumatay sa Mima. Ayaw itong tanggapin ng kapitan. Sa galit, sinuntok siya ni Isagel at mabilis na tumakbo palayo. Si Robin ay nahuli ng mga gwardya sa isang pasilyo at binugbog bago ikinulong. Naresto rin si Isagel. Patuloy na lumipas ang panahon. 4 na taon na ngayon ang nakalipas mula nang mangyari ang aksidente. Lubos nang nagbago ang mundo sa loob ng barko. Wala na ang Mima at wala nang anumang masasandalan ang mga tao. May ilan na bumuo ng mga kulto at nauupo malapit sa mga bintana. Sinasamba ang mga bituin na parabang mga Diyos. Halos 40 tao ang namamatay dahil sa pagpapakamatay. Bawat buwan, kasama na rito ang ilang miyembro ng tripulante. Maging ang punong inhinyero ng barko ay nagpasya rin kitilin ang sarili niyang buhay. Dahil dito, nagsimulang magtalaga ang kapitan ng mga tao sa mga bagong tungkulin upang mapunan ang mga pwestong naiwan ng mga namatay. Pinalaya si Robin mula sa pagkakakulong at binigyan siya ng trabaho bilang guro ng mga bata. Si Isagel naman ay ibinalik sa Departamento ng Logistics. Binigyan silang dalawa ng iisang silid at lalo pang tumibay ang kanilang ugnayan. Hanggang sa maging isang tunay at matatag na relasyon, ngunit hindi na sibilisadong lugar ang barko. Habang naglalakad si Robin sa mahahabang pasilyo nito, nakakakita siya ng mga taong gumagapang na parang mga hayop. Napalitan na ng mga kulto ang lohika at napalitan na ng takot ang katwiran. Ang anyara ay naging parang pinaghalong kulungan at isang baliw na institusyon. Sa ika-5 taon, gumawa si Isagel ng isang desisyong ikinagulat ng lahat. Nais niyang magkaroon ng anak sa pamamagitan ng artificial insemination. Nagbuntis siya, isa itong uri ng paglaban sa kadiliman. Isang paraan upang sabihin na dapat magpatuloy ang buhay. Kahit sa ganitong kalagayan, labis itong nakaantig kay Robin at magkasama nilang pinayagan ang kanilang mga sarili na muling umasa. Ngunit nahihirapan si Isagel. Araw-araw ay tila dinudurog siya ng walang katapusang kadiliman sa labas ng mga bintana. Dahil dito, nagkaroon ng ideya si Robin. Kung hindi nila maaaring makita ang tunay na kalangitan, gagawa siya ng mga screen. Mga artipisyal na bintanang magpapakita ng mga larawan ng Earth, mga luntiang kapatagan, mababangis ngunit magagandang ilog, at malalawak na bughaw na kalangitan. Naniniwala siyang makatutulong ito
Upang mabawasan ang pakiramdam ng pagkakasakal na nararanasan ng lahat sa loob ng barko, pumunta si Robin sa kapitan upang ibahagi ang kanyang ideya. Ngunit agad itong tinanggihan ng kapitan. Sinabi niya na ang kailangan ng mga tao ay edukasyon, hindi mga ilusyon. Ayon sa kanya, ang lugar ni Robin ay nasa silid-aralan at dapat siyang magtuon sa paghahanda ng susunod na henerasyon, hindi sa paggawa ng mga peking paglubog ng araw. Umalis si Robin na labis na nadismaya, ngunit hindi niya tuluyang isinantabi ang kanyang ideya. Hindi nagtagal, nanganak si Isagel ng isang sanggol na lalaki. Isa itong tahimik ngunit mapait na masayang sandali. Isang bagong buhay sa gitna ng napakaraming pagkawala. Pagkatapos ay may hindi inaasahang nangyari. Ang astronomer, habang tumitingin sa teleskopyo ng barko, ay may namataan sa kalawakan. Isang probe tanker. Maliit, walang sakay na tao, at papalapit sa kanila sa bilis na 72 kilometro bawat segundo. Napakaliit nito upang maisakay silang lahat. Ngunit kinalkula ni Isagel na malamang ay may sapat itong fuel upang maibalik sa tamang direksyon ang anyara at maitutok muli ito patungong Mars. Aabutin ito ng 14 na buwan bago makarating sa kanila. Inanunsyo ng kapitan ang balita sa buong barko. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman muli ang tunay na kasiyahan sa anyara. Nagtawanan ng mga tao, umiyak sa tuwa, at nagdiwang. Muling bumalik ang pag-asa. Ang marupok ngunit matigas na pag-asang matagal nang nawala. Dumating ang ika-6 na taon at nagsimula ang paghahanda. Paulit-ulit na nagsagawa ng mga simulation ng tripulante upang pag-aralan kung paano mahuhuli ang tanker. Gamit ang mga grappling hook, paulit-ulit na nagkakamali ang mga mas batang miyembro ng crew at nawala na ng pasensya ang nakatatandang piloto. Ngunit napakahalaga ng misyong ito at hindi ito maaaring mabigo. Nang sa wakas ay makalapit na ang tanker, inutusan ng kapitan ang lahat ng pasahero na humiga ng patag sa loob ng kanilang mga kabin. Pansamantalang tataasan ang gravity ng barko hanggang 7 o 9 na beses ng normal na lakas nito upang mapabagal ang tanker. Ang matinding pressure ay maaaring makasugat sa sinumang hindi mananatiling nakahiga sa control room. Si Isagel ang nagsagawa ng countdown at pagkatapos, isang napakalakas na electromagnetic pulse ang pinakawalan mula sa anyara. Bumagal ang tanker, 5 grappling hook ang pinakawalan at matagumpay itong nahila papasok sa barko. Ngunit nang buksan ito ng inspection team, wala silang nakitang anumang maipaliwanag nila. Walang mabasang fuel, walang makilalang teknolohiya at walang anumang tumutugma sa mga sistemang alam nila. Isa itong ganap na misteryo. Samantala, ang astronomer, na lubog na sa pag-inom ng alak, ay nagbantang sasabihin sa buong barko ang katotohanan. Ngunit sapat na ang lahat para sa kapitan, sa harap ng maraming tao. Binaril niya ang astronomer hanggang sa mamatay. Pagkatapos, ipinalutang ang kanyang bangkay palabas sa kalawakan. Isa na namang liwanag ang nawala. Isa na namang taong nangahas magsabi ng katotohanan ang pinatahimik. Mas lalo pang lumalim ang kalungkutan sa loob ng barko. Ang mga taong muling umasa ay nakaramdam ngayon ng mas matinding sakit kaysa dati. Pagkatapos nito, habang dumaraan ang barko sa isang kulay rosas na nebula na napakaganda kung pagmamasdan mula sa malayo, libu-libong maliliit na bato ang nagsimulang tumama sa anyara. Kasimbilis ng mga bala, malakas na nayanig ang katawan ng barko. Nagkaroon ng mga bitak ang mga pader at may mga bahagi ng barko na napunit ng vacuum ng kalawakan. Daan-daang pasahero ang namatay sa loob lamang ng ilang minuto. Sa gitna ng kaguluhan, si Robin ay nasa lumang Mima room kasama ang 2 niyang estudyante. Tahimik silang nagtatrabaho sa proyektong mga screen na minsan niyang iminungkahi sa kapitan. Kahit walang pahintulot at kahit walang pag-apruba, ipinagpatuloy pa rin niya ito nang sa wakas ay kanilang paandarin ang sistema. Gumana ito sa pamamagitan ng mga bintana sa halip na walang katapusang kadiliman ng kalawakan. Makikita na ngayon ang malalambot at maliwanag na larawan ng Earth, mga kagubatan, mga ilog at tubig, liwanag, at mga tanawing nagbibigay ng pag-asa. Agad na tumakbo si Robin upang ibalita ito kay Isagel. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng kanilang silid, napahinto siya. Nakita niyang nakabigti si Isagel. At sa banyo, ang kanilang maliit na anak ay wala ng buhay. Lumulutang lamang sa tubig. Pinili ni Isagel na iligtas ang kanyang anak mula sa mabagal na pagkabaliw na nakikita niyang darating. Nagpasya siya para sa kanilang dalawa. Lumipas pa ang panahon. 10 taon na ngayon mula nang mawala sa tamang landas ang anyara. At ang barko ay isa na lamang hungkag na anino ng dati nitong sarili. Ilang dosinang tao na lamang ang nakaupo sa pangunahing bulwagan. Habang may isang lalaki na nakatayo sa entablado, nakasuot siya ng headphones at wala siyang sinasabi. Nakikinig lamang siya sa katahimikan na pinaniniwalaan ng mga natitirang pasahero na siyang tinig ng matagal nang namatay na si Mima. Pumalakpak pa rin sila para sa kanya, hindi dahil may kahulugan ito, kundi dahil kailangan nila itong paniwalaan. Pagkatapos ay umakyat sa entablado ang kapitan at tinawag si Robin upang lumapit. Binigyan niya si Robin ng medalya para sa proyekto ng mga beam screen at inangkin niya ang kredito sa ideyang iyon na para bang siya ang sumuporta rito mula pa noong una. Tinanggap ni Robin ang medalya nang walang anumang emosyon sa kanyang mukha. Pagbalik niya sa kanyang silid, ibinagsak lamang niya ang medalya sa sahig at humiga siyang mag-isa. 24 na taon na ang lumipas mula nang mangyari ang aksidente. Halos tahimik na ang anyara. Karamihan sa mga tao ay patay na at ang iilan na lamang na natitira ay nakaupo sa madidilim na mga silid.
Nagdarasal sa mga bagay na sila mismo ang lumikha at kumakapit sa mga ritual na wala ng tunay na kahulugan. Halos maubos na ang oxygen. Ngunit patuloy pa ring lumilipad ang barko. Lumipas ang 5,181 million years. At sa wakas, dumating ang anyara. Lumulutang itong nakarating hanggang sa Lyra system na humigit kumulang 25 light year ang layo mula sa Earth. At doon, pumasok ito sa orbit ng isang planeta na halos eksaktong kamukha ng kanilang dating tahanan. May bughaw na kalangitan, bughaw na mga karagatan, luntiang kalupaan, at lahat ng bagay na minsang iniyakan ng mga pasahero sa harap ni Mima. Lahat ng kanilang pinangarap sa pinakamadilim na gabi ng kanilang buhay ay nasa labas na mismo ng bintana. Ngunit wala nang natitirang tao upang makita iyon. Ang buong barko ay puno na lamang ng katahimikan at alikabok ang mga taong umalis sa isang naghihingalong Earth na umaasang makakahanap ng bagong buhay ay hindi kailanman nakarating doon ng buhay. Natagpuan ng anyara ang destinasyon nito. Ngunit wala nang sino man ang destinasyong iyon na maaaring sumalubong dito. At dito nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Magkita-kita tayo sa susunod na video.